Okay, magandang gabi mga kalahing Pilipino. Once again, welcome back to my vlog. Nandito na naman tayo, pag-usapan na naman natin ngayon ang mainit na balita patungkol po sa politika. Napakainit sa isyu ngayon sa politika patungkol sa banta. INC ay magrarally daw sila. Isang malaking rally ang maganap dahil may schedule sila sa kanilang pagrarally. Rally dahil daw sang-ayon sila sa mga nabanggit na desisyon sa ating pong Pangulo patungkol sa ayaw niya ang impeachment laban kay Sara Duterte. Kaya lang mga kalahing Pilipino, napakaraming mga interaction dyan sa social media ay pabor po sa opinyon ng Pangulong Bongbong Marcos na hindi sumang-ayon sa isinusulong ng ilang sektor. Isang panawagan sa lahat ng mga iglesia ni Cristo na mayroon daw maganap na rally. Ito pong rally na to ay in favor sa sinabi daw ni Bongbong Marcos o ni BBM patungkol sa impeachment, na ayaw ng ating Pangulo ang impeachment, Ngunit maraming mga nagbigay ng komento na parang tayo po'y dahan-dahan po nating naunawaan ang magaganap na rally. Dahil ito pa pala mga INC, ito pa palang mga organizer na to, ay sila po'y mga membro ng isang relihiyong INC. Sila pa palang mga kalahing Pilipino ay nagbanggit pa pala laban or against sa mga ginagawa sa Kamara, sa Quadcom, Dahil galit na galit sila sa ginagawa na pag-imbestiga patungkol sa Duterte. So ibig sabihin pa pala, ito pa palang mga INC, kunwari ibinalita nila, pinopronounce nila na hindi laban kay BBM ang gagawin nilang rally. Ngunit kung atin pong palaliman, mag-isip po tayo na bago sila nagbigay ng ultimatum sa isang pahayag na sila ay gagawa ng malaking rally, bago pa yan, nagbigay na sila ng mga pahayag, statement laban sa ginagawang pag-imbestiga dyan sa Kamara o dyan sa Quad Committee. Kaya pala galit na galit sila, dahil kini-question, iniimbestiga ang mga ginagawa ng Vice or VP Sara Duterte. Kaya ito po ang marami pong mga katanungan, dahil lumalabas na ito pa pala'y kunwari lang, ito po yung disguise na parang wala kayong kinakalaban, ngunit napag-alaman na dahil ito pa palang isang congressman sa Marcolita ay kasama sa tinatawag na isikta na INC. Yun. Kaya pala ang buong INC members pinaglalaban nila si Marcolita dahil si Marcolita konektado sa mga Duterte. Yun ang nangyari. Kaya maisip sa mga tao ngayon, karamihan sa mga tao ngayon ay naunawaan na ang layunin pa pala sa isang rally na gagawin ng isang sikta na INC, ito'y hindi po ito sang-ayon totally 100% for BBM. Ngunit ito po'y panig sa isang tao na tinatawag Sara Duterte. Yan ang malinaw dyan, dahil napag-alaman, kayo pa pala ay nagbigay ng komento, na isang komento na parang napaka-sharp, para or against sa Quad Committee. Kaya wala nang maniwala sa inyo na yung objective sa rally na yon ay ito po'y para sa kapayapaan.
Hindi po mangyari na kapangkapayapaan yung gagawin nyo dahil sa totoo mga supporter din kayo sa mga Duterte dahil sa isang congressman na si Marcolita konektado sa mga Duterte. Kasi nabanggit na kayo ng mga mensahe against Quad Committee sa pag-imbestiga ni Inday Sara Duterte. Kaya booking na kayo, no? Booking na at booking na kayo sa mga plano nyo at subukan ninyo dahil marami nang nakakaalam sa mga taktika ninyo, sa mga strategiya ninyo. Subukan lang ninyo na mag-rally dyan yung mga analyst, no? Yung mga commentators, maraming mga political analyst na yung gagawin ninyong rally is for Sara Duterte, no? You are side for Sara Duterte, not for the administration, no? Kaya hindi ninyo malinglang ang mga tao. Kaya lang siguraduhin ninyo na marami kayo kumpara sa mga loyalist ng mga Marcoses. Baka naman ay ang numbers ninyo or ang quantities sa rally ninyo ay baka lalamunin kayo sa mga sa daming mga Marcos loyalist o Marcos supporters na gaganti na magrarally para o laban sa inyo. Yun ang tandaan ninyo. At sabi pa sa organizer sa INC na para daw sa kapayapaan ng ating bansa. Kaya gagawa kayo ng rally. Hindi naman pag religion, alam nyo naman na ang religion ay separated, separated from the state, no? Dapat ang gawin sa mga religion, yung kabuuang relihiyon ay manalangin, magdasal, at gawin sa lahat ang malaking respeto sa administrasyon o sa pamahalaan. Yun, huwag kontrahin itong pamahalaan. Pag kontrahin mo itong pamahalaan, iyong relihiyon mo, ikaw ang nagkontra, against ka dahil ipinapairal ng pamahalaan ang justice or ang due process of law and human rights violation, tapos kukontra kayo, baka na may relihiyon kayo na hindi sa Diyos, hindi sa Panginoon. Kaya mag-ingat kayong mga membro sa INC, lalo na kayong mga mayroong posisyon dyan sa sikta nyo o sa relihiyon nyo, no? Tandaan ninyo yung sabi niyong pangkapayapaan, no? Sabi, maisip sa marami mga tao, lalo na sa mga Marcos loyalist, Marcos supporters, maisip nila na yung gagawin ninyong rally, talagang sasakyan yon mga DDS supporters. Sasakyan yon at pag sasakyan yon, alam naman natin, itong mga Duterte supporters, hindi naman matakot magmura. Di ba? Kung totoo kayong religion, kung mayroon talaga kayong totoong takot sa Diyos, nagbabasa kayo ng Biblia, ibawal yung mga magsalita ka ng masama sa kapwa-tao, lalo na sa pamahalaan. Alam naman natin itong DDS supporter, wala naman itong takot, wala namang makapigil sa mga bunganga na yan na magsalita na masakit laban sa presidente mismo. Nasasabihin bangag, adik, resign o mag-resign. Bakit niyo paparesignin ang isang pangulo na nangunguna sa kapayapaan? Bakit niyo pare-resignin ang pangulo na talagang totoong nagmahal sa bansa, totoong may takot sa Diyos? No, kung wala pang takot sa Diyos, hindi ayaw niya ng kapayapaan. Kaya nga sinabi ng ating Pangulo, ayaw niya ng gulo, ayaw niya na ma-impeach itong BP Sara Duterte. Yun, hindi ba niyo naisip, napakabait sa isang presidente natin? Kahit anong mura na lumalabas sa bibig, sa bunganga sa dating presidente Rodrigo Duterte, ang anak pa, binabantaan pang papatayin, mayroon pang banta. Ito po'y at saka pagmumura, no? Mga paratang na walang katuturan, walang katotohanan, no? Tapos ipinaglalaban nyo pa ang masama, no? Kaya mag-isip kayo, lalo na ang ministro sa isang sikta na INC, no? Kailangan
kayong mag-isip, mag-meeting kayo riyan. Kung dapat ba kayong umiksina, kapayapaan yung objectives niyo, baka na may hindi yung kapayapaan dahil talagang sasakyan yun sa mga Duterte supporters. Wala namang problema. Sana, no? Kung kayong relihiyon, kung ang relihiyon ay, kumbaga, sumali sa ganitong gawain, no? Gawain na pagrarally o pre-rally ba kaya, basta ang ipinaglalaban ninyo ay yung mabuti. Pag ang ipinaglalaban ninyo ay yung good, not bad, pag ang ipinaglalaban ninyo ay pamahalaan o gobyerno, walang problema. At kalabanin ninyo ang mga masasama. Hindi naman mahirap kilalanin kung sino itong mga tinutukoy nating masasama na kailangang alisin, na kailangang i-wipe out to dahil sila po'y parang toxic ng ating pamahalaan. Kailangan siguraduhin ninyo kung kayo may gawain na magrarally dyan for peace, walang problema. Siguraduhin nyo lang na hindi umabot sa punto na magmumurahan, magsasalita ng mga masasamang salita against the president, hindi man lumalaban sa mga kapwa niya Pilipino dahil mahal niyang mga Pilipino, no? Bakit ninyo ipaparesign itong administrasyon or ipaparesign ninyo itong Pangulo ng Pilipinas? Bakit gawin ninyong paparesignin itong ating Pangulo na siyang nag-iisang BBM na ayaw makipag-alyansa, alyado sa China? Kaya, kumbaga, sinisikap ng mabuti sa mga Duterte na maagaw ang kapangyarihan ni PBBM para mapunta kay BP Sara dahil siya naman ang successor, dahil siya naman ang BP. Pag mapunta kay BP Sara, hindi matuloy ang problema ng China against sa Pilipinas. Dahil ang ginawa ng ating Pangulo ngayon, mahigpit niyang binabantayan ang teritoryo natin doon sa West Philippine Sea, na kung saan marami na tayong mga spaceship na dumating galing sa Amerika, galing sa ibang bansa bilang isang suporta na makipag-laban bullying na Chinese government ni Xi Jinping, kaibigan ng former president na nais gawin ang Pilipinas na province or China province ang Pilipinas. Mahigpit na binabantayan sa mga naval, sa mga navy o sa mga sundalo ng Pilipinas ang ating pong teritoryo, West Philippine Sea. Kaya parang kabado ang former president dahil ang former president siya po talaga ay isang kaibigan ng Chinese president na si Xi Jinping at saka kaibigan at saka kumbaga kaalyado. Hindi naman yun heresy. Totoo naman yun na galing sa mga bunganga sa bibig ni Duterte tapos nabalita sa mainstream media tapos nalaman halos lahat ang patungkol sa West Philippine Sea na ngayon ay talagang napaka-stricto ni PBBM na bantayan talaga ang ating teritoryo at kung mayroon mang pambubuli ay kailangang i-encounter sa mga Coast Guard o sa mga sundalo natin. So hindi na magpabuli. Yun talaga ang preparasyon sa mga sundalo. Hindi naman makipag-war, hindi naman makipagdigmaan against Chinese or against China dahil maliliit lang tayo na bansa, sila po'y giant na bansa o ano bang laban natin? Di wala. Kaya lang mayroong nangako na tayo po'y kumbaga tulungan at iprotekta sa malaking bansa sa United States of America. Kaya itong ating Pangulo ng Pilipinas nakipag-alyado sa Amerika. Yun ang nangyari. Kaya itong mga Duterte, ginugulo lang itong administrasyon ni PBBM dahil gusto nilang tapusin agad ang termino o ang pagka-presidente ni BBM dahil siya po'y nakipag-alkontra sa China. Magkaiba ang former president noon at ang president ngayon o kasalukuyang presidente ngayon
against or hindi kalyado, hindi kaibigan sa China. Tapos ang former, napagmahal niya ang China. At ipinagmalaki pa nga niya na may dugo siyang Chinese, itong si Duterte Digong. Kaya lang, balikan natin itong isang sikta o relihiyon na Iglesia ni Cristo or INC. Kasi nag-pronounce kayo, inaanunsyo ninyo na mayroon kayong gagawing malaking rally, lahat. Nanawagan kayo sa lahat ng mga supporters, nanawagan kayo sa lahat ng mga membro ng INC para iganap-ganapin ang isang malaking rally. So sa lahat na talaga ng mga churches o mga satellite churches, ayun, nanawagan kayo na gawa ng malaking rally patungkol sa sinasabi ng ating Pangulong Marcos. Kayo lang siguraduhin ninyo na hindi kayo lumabag sa batas. Siguraduhin ninyo na mapayapa yung rally ninyo, na hindi yun sasakyan sa mga taong palamura, mga taong ang bunganga walang kontrol. Siguraduhin ninyo na mapayapa at makadiyos, dahil ang sikta kayo religion kayo. Ibig sabihin, pag religion, ang word religion, so mayroon yung koneksyon patungkol sa Diyos, na mayroon kayong koneksyon at mayroon kayong napag-aralan ng mga katuruan patungkol sa Diyos na galing sa Biblia, banal na kasulatan, ang banal na Biblia. Siguraduhin ninyo na hindi kayo lumabag sa konstitusyon at hindi kayo lumabag sa batas ng Diyos, dahil pag gawin ninyo yan, na mayroon kayong pinapanigan, laban sa panig kayo sa isang tao na lumalaban against the government, against the commander-in-chief na ang ating presidente. Yung ginagawa ng mga ganito ni Sara Duterte, yan, rebellion yan walang respeto, walang galang sa isang commander-in-chief, isang napakataas na leader sa Pilipinas. Siya, bahis lang so under siya. So dapat ang gawin sana sa isang vice-presidente, sangayon siya, suporta siya sa kaniyang superior, sa presidente. Yun ang kailangan sa isang vice. Diba? Yun dapat sana kailangan. At huwag kayo lumamag kapag mag-rally kayo. Kayong mga INC, makinig kayo, dahil huwag ninyong kalimutan, religion kayo. Hindi kayo ignorante sa kasulatan, hindi kayo ignorante sa salita ng Diyos, hindi kayo ignorante sa aral ng Panginoon, sa kabanalan o sa pagsunod sa kautusan ng Diyos, o sa pagrespeto sa Diyos, lalo na sa Panginoong Hesus. Kaya siguraduhin ninyong hindi kayo magkamali, dahil pag kayo ay isang instrumento na nakipaglaban kayo sa gobyerno o umaalsa kayo sa pamahalaan ni PBBM, sa administrasyon ni Bongbong Marcos, tandaan niyo ito po, babasahin ko talaga ang Biblia, kung kayo po'y religion, so ibig sabihin hindi po kayo ignorante sa nakasulat sa Biblia, Hindi na ako kailangan magkukuot pa ako doon sa Old Testament, dito lang sa Bagong Testament kung anong sabi po dito, dahil nasa New Testament po tayo, Ito po majority na doktrina ni Kristo, kasi Iglesia ni Kristo kayo na ngayon babasahin ko para naman hindi kayo magkamali sa rally ninyong gagawin. Ito dito po sa Romans chapter 13 verse 1 up to 5. Babasahin ko sa English, tapos i-translate ko sa Tagalog para maunawaan sa lahat ng mga kababayang Pilipino. Ito po ang Romans chapter 13 verse 1 up to 5. Ito pong point na to, submission to governing authorities. Dito po sa chapter 13 verse 1, makinig po kayo. Let everyone be subject to the governing authorities, for there is no authority except that which God has established. The authorities that exist have been established by God. Consequently, whoever rebels against the authority is rebelling against what God has instituted.
and those who will bring judgment on themselves. For rulers hold no terror for those who do right, but for those who do wrong. Do you want to be free from fear of the one in authority? Then do what is right, and you will be commended. For the one in authority is God's servant for your good. But if you do wrong, be afraid, for rulers do not bear the sword for no reason. They are God's servants, agents of wrath, to bring punishment on the wrongdoers. Therefore, it is necessary to submit to the authorities, not only because of possible punishment, but also as a matter of conscience. Yan mga kalahing Pilipino, yan mga kalahing Iglesia ni Cristo. At sabi po dito sa Tagalog, atin pong isalin sa Tagalog mga kalahing Pilipino para maunawaan. Dito po sa mga taga-Roma, Kapitulo 13, versikulo 1 hanggang 5. Ito po, magandang balita, Bible, no? Revised RTP BO5. Sabi dito, verse 1 up to 5, ang bawat tao'y dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos. So, tandaan mo walang pamahalaan na hindi mula sa Diyos. So ang pamahalaan o gobyerno, pamahalaan ng bawat bansa ay mula sa Diyos. Tandaan niyo yan, no? Sabi sa verse 1. At ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos. O, tandaan niyo, Iglesia ni Cristo. Sabi, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinatakda ng Diyos. Kaya siguraduhin ninyo yung rally nyo na hindi ninyo kalabanin ang pamahalaan, Iglesia ni Cristo. Siguraduhin ninyo na hindi kayo lumalaban sa pamahalaan, dahil lumalaban sa pamahalaan, lumalaban sa itinatakda ng Diyos. Sabi dito sa verse 3 or 4, at sila'y paparusahan. Ang mga pinuno ay hindi dapat katakutan ng taong gumawa ng mabuti. Ang mga gumagawa lamang ng masama ang dapat matakot. Itong punto na to, balikan ko muna, no? Ipaliwanag ko muna ito, no? Dahil maraming manood sa atin pong vlog para maunawaan, no? Sabi po dito, ang mga gumagawa lamang ng masama ang dapat matakot. So, pag ang tao po'y gumagawa ng masama, dapat kang matakot sa pamahalaan. Sino bang gumagawa ng masama ngayon? Dapat sana itong mga gumagawa ng kasamaan sa government, against sa pamahalaan, dapat matakot kayo. Kayo pa nga walang takot, mga walang good manners and right conduct, no? Kung ayaw mong matakot sa mga namumuno, gumawa ka ng mabuti. Kung ayaw mong matakot sa mga namumuno sa pamahalaan, di gumawa ka ng mabuti. Gumawa ba kayo ng mabuti? Mabuti ba yung magbanta? Mabuti ba yung suhol ka ng isang taong patayin ang presidente, patayin ang isang first lady, patayin ang speaker of the house, patayin, tapos nagmumura, tapos pugutan ng ulo, tapos hukayin ang isang bangkay. Yan, mabuti ba yan? Ang sabi ito, kung ayaw mong matakot sa mga namumuno, gumawa ka ng mabuti, gawin mo mabuti sana, at pararangalan kanila. Sila'y mga lingkod ng Diyos. Tandaan ninyo, mga Iglesia ni Cristo, sa rally nyo, ang pamahalaan, ang gobyerno, lingkod ng Diyos. Mga alagad din sila ng Diyos, lingkod ng Diyos. Hindi lang kayo, Iglesia ni Cristo, lingkod ng Diyos. Ikinikilala sa Biblia na ang pamahalaan, ang mga leader sa bansa ay lingkod ng Diyos para sa ikabubuti mo. Para sa ikabubuti sa bawat isa sa atin, para ituwid pag tayo po'y mangurap, pag tayo po'y magnakaw, pag tayo po'y protector sa smuggling, pag tayo po'y mamamatay tao, pag tayo po'y killer. Ang pamahalaan lingkod ng Diyos para sa ikabubuti mo. Ngunit kung gumagawa ka ng masama, dapat kang matakot, dahil sila'y may mga kapangyarihang magparusa. Itong pamahalaan may kapangyarihang magparusa.
dapat kang parusahan. O sama na, katulad naman, gaya ni Sara Duterte, maraming mga ebidensya na siya po'y lumalabag sa batas, lumalabag sa konstitusyon. Siya po'y walang respeto, kahit nga NBI, pinadalan siya ng sagpoy na, pinatawag siya, hindi niya sinipot. So walang respeto, walang galang sa pamahalaan. Ang sabi dito, may kapangyarihan silang magparusa. Kaya tamang-tama at bagay para kay BP Sara Duterte na talaga paparusahan ka kung ikaw po'y gumawa ng masama. No? Kung mayroon yung mga clear evidence na maging dahilan na ma-impeach ka, yun na, tanggapin mong ma-impeach ka. Hindi na kailangan na gumagawa pa kayo ng dyan, no? Mga against sa government, dahil talagang hindi kayo urang ng gobyerno kung ang Biblia ang ating basihan, no? Sabi po dito na nagpaparusa dahil sila ay may kapangyarihang magparusa. Sila ay mga lingkod ng Diyos na nagpaparusa sa mga gumagawa ng masama. Kaya nga dapat kayong pasakop sa kanila, hindi lamang upang hindi kayo maparusahan, kundi alang na rin sa inyong budhi. Gumawa tayo ng mabuti, gumawa tayo ng mabuti para sa bawat isa, para sa pamahalaan, para sa gobyerno, para sa ating commander-in-chief, no? Hindi na tayo po'y maparusahan dahil maparusahan po tayo, kundi alang na rin sa ating budhi, lalo na sa religion. May Panginoon po tayong kinatatakutan. Sa budhi nyo lang, Iglesia ni Cristo. Kaya yun ang tandaan ninyo sa rally ninyo. Kung sino mang makarinig ng vlog na to, kung Iglesia ni Cristo ka man, no, ipaabot ito, i-share ito doon po sa pinuno nyo, doon po sa ministro nyo, doon po sa kinaukulan. Iparating itong mensahe ni Kalahing Saban para naman din kayo mapaalalahanan o ma-remind kayo. Huwag kayong mag-ingat kayo sa mga desisyon nyo. No, kaya dito na lang tayo mga kalahing Pilipino, at ganun pa rin, no? Maraming salamat sa inyong suporta, sa inyong pagpanood, no? At ako po'y nangingin na naman ng pabor sa inyo na sana i-subscribe niyo ang channel ni Kalahing Saban, Kalahing Saban Vlog, no? I-search nyo lang, kung maaari mag-like kayo sa ating pong vlog, at tayo po'y magpatuloy sa ating pong gawain, no? Ang objective natin, bakit tayo ay nag-umpisa sa vlog, political vlog, naging political vlogger po ito si Kalahing Saban, dahil po sa bilang isang tulong na lang, no? Bilang isang tulong sa ating pamahalaan. Dahil tandaan ninyo mga kalahing Pilipino, ako po talaga sa election, during election time, sa presidential election, what I mean, hindi po kami, no? Ako po hindi po bumoto ni PBBM. Talagang prangkahan po tayo. Bakit hindi ako bumoto? Dahil hindi po ayaw namin, no? Lalo na hindi ba born again Christian, ay nagkandidato naman si Manny Pacquiao, kasi mga born again Christian talaga sumusuporta kay Manny Pacquiao dahil kapatid kami sa pananampalataya. Hindi naman umubra ang aming presidenteng sinusuportahan, si Manny Pacquiao. So ngayon nanalo, no? Napakalaking lamang ni PBBM, no? Napakalayo sa kalaban. So ngayon, dahil si PBBM na ang presidente, hindi kami supporter ni President Bongbong noon. Pero ngayon, siya naman ang pinili, siya naman ang nanalo. So dapat suportahan natin kung sino po ang manalo. Walang discrimination, wala po tayong pinipili. Kung sino yung pinili majority, yun. Ang presidente namin si Manny Pacquiao, talo siya, tanggapin namin. So walang problema. Ngayon, ang naging presidente si PBBM, suportado siya sa atin. Yun alang-alang na lang sa aming budhi, no? Dahil may takot kami sa Diyos. Kung sino yung pinili sa karamihan, majority elected si PBBM, then siya naman ang napili, siya naman ang elected.
So, doon na tayo. Igalang natin ang ating bagong presidente, igalang natin, irespeto natin na malagi ang lahat ng mga nanalo sa politika. Politika, palitan lang yan eh. Maybe next election, another president na naman, another elected officials na naman. Yun lang ang tagpo ng politika. Kaya lang, para sa atin, wala po tayong mayroon tayong side saan po tayo dahil may pipiliin talaga tayo during election time. May pipiliin at mayroon talaga tayong sinusuportahang kandidato ayon po sa atin pong budhi, no? Usa na lang sa ating puso na siya ang pipiliin ko. Wala naman, may karapatan naman tayong pumili kung sino ang gusto natin. Dahil may sarili naman tayong will, free will po tayo. Kaya hindi nanalo yung pinili ko, malayo. So, nanalo ang si PBBM. So, lahat ng suporta bilang isang presidente, ama ng ating bansa, doon na sa kanya. Doon na. Kalimutan na ang politika. Kalimutan na natin kung sino yung pinaglalaban mo, sino yung sinusuportahan mo. Kalimutan na natin kung sino yung kandidato mo. Kasi tapos na eh. So, focus na po tayo para sa ikauunlad ng ating bansang Pilipinas. Yun lang sana. Itong religion, huwag naman kayong one-sided. Kailangan marunong po tayong umunawa sa kalagayan kung sino bang gumagawa ng kaguluhan. Yan dapat sana mga religion. Kaya ngayon, yung nakita ko ng ating presidente, kahit minumura siya, kahit nilalait siya, weak leader daw, kahit pinagsabihan siya ng masakit, hindi nga siya lumaban, hindi nga siya nagsalita laban sa nagsasalita ng masama sa kanya. So, nakakaawa eh. Maawa naman tayo. Ganyan sana. Suporta tayo. Kaya ako nagbablog. Hindi nga ako po'y loyalist, kundi dahil presidente ngayon ang si PBBM, lahat na suporta ko doon sa kanya. Dahil hindi naman siya gumagawa ng masama. Marunong naman tayong kumikilala senti by sentido by common sense. Yung mga gumagawa ng masama, yun, takwil natin yan. Kaya, ang suporta namin dyan ngayon ni PBBM. No? Pero hindi ako PBBM dati. Ngayon, naging PBBM ako dahil wala akong nakitang masama sa kanya. Napakapasensyoso, mapagkumbaba. At saka, napakagaling. No? Kung siya na may makipagharapan sa buong bansa, hindi po tayo mahiya. Napakagaling. Talagang manang-mana sa senior. No? Sa tatay niya. Yun ang kailangan natin presidente. No? Saka mabuti ang ugali. Magandang ugali. No? So maraming salamat. Hindi ko kalimutan na iwanan ko na naman ang isang mensahe dyan sa sabi po dyan sa 2 Chronicles o pangalawang kronika, Kapitulo 7:14, sabi dyan, ito po ang mensahe, iwanan ko sa inyo palagi, no? Pag magbablog na ako, talagang iwanan ko itong mensahe sa inyong lahat. Dahil ito po yung nakakatulong sa bayan po natin. Ito po yung may connection po sa Panginoon. Kung ang aking bayan, sabi ng Diyos, kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at dumalangin at hanapin ang aking mukha at talikuran ang kanilang masamang mga lakad, akin ngang titinggin sa langit at ipatatawad ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Pagagalingin sa Diyos ang ating lupain ng Pilipinas. Pag tayo po'y manalangin sa Kanya, hanapin natin ang Kanyang mukha, talikuran ng tarang masamang lakad, tapos didinggin po tayo sa Panginoon dyan sa langit. Patawad po tayo ng Panginoon sa ating mga kasalanan at pagagalingin ng Diyos ang ating lupain, bayang Pilipinas. God bless.